Happy midweek po sa lahat. Kumusta na ang kalahating sanlinggo nyo? Ngayong gabi mga kapatid ay pagpapatuloy natin ang ating babasahin sa aklat ng Genesis at paganda ng paganda ang istorya. Pero bago natin ito pasimulan, tayo po muna ay manalangin. Ang maraming Diyos sa langit, maraming salamat po sa Salamat po sa kalahating sanlinggo na kami po inyong biniyayaan, pinagpala, iningatan, pinahiram ng mga ari-ari ang tinatangkilik namin, buhay at kalakasan na patuloy niyong pinaparaya sa amin, sa aming paggagaling, pagpapagaling sa aming mga karamdaman. Ngayong gabi, Ama, muli kaming dudulog sa inyong paanan na hihingi po ng karunungan. Iniimbitahan po namin ang inyong banal na Espiritu upang kami po ay magbasa sa aklat ng Genesis at ito ay pagpapatuloy po namin. Salamat po sa pagdinig niyo sa aming mga panalangin. Pakigabayan pa rin po ang mga kapatiran namin na manood at makikinig sa gabing ito. Gayon din po ang mga tao interesado pang makaalam ng inyong banal na salita. Salamat po sa inyo at ang lahat po inihiling namin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, pagpapatuloy po natin ang ating babasahin. Simulan na po natin ang nasa Genesis 38:1-30. Nang panahon din yun, himiwalay si Judah sa mga kapatid niya at doon nanirahan kasama ni Hira na taga-Adulam. Doon nakilala ni Judah ang anak ni Shua na taga-Kanaan at napangasawa niya ito. Dumating ang panahon. Nagbuntis ito at nagkaanak ng lalaki at pinanganalang Judah, ang sanggol na Muli siyang nabuntis at nanganak ng lalaki at pinangalanan ng Onan. Nagbuntis pa siya at nanganak ng lalaki at pinangalanan niyang Shelah. Isinilang si Shelah sa Kezib. Si Tamar ang pinili ni Judah para maging asawa ng kanyang panganay na si Pero si ay naging masama sa paningin ng Panginoon kaya pinatay siya ng Panginoon. Kaya sinabi ni Judah kay Onan, sipingan mo ang hipag mo dahil tungkulin mo iyan bilang kapatid ng asawa niya niyang namatay. Ganun po kasi nung araw yung lahi ay hindi dapat maputol. So pag nabiyuda yung nabiyuda yung hipag, sisiping yung susunod na kapatid. Ang sabi pa rito, para sa pamamagitan mo ay magkaroon din ng anak ang iyong kapatid. Yun po ang yun ang pakay nila. Pero alam ni Onan na hindi ito turing ng kanya ang magiging anak nila. Kaya tuwing magsisiping si Dani Tamar, itinatapon niya sa labas ang kanyang binhi. Nag-withdrawal para hindi siya magkaanak para sa kanyang kapatid. Masama ang ginawa ni Onan sa paningin ng Panginoon, kaya pinatay din niya ito. Sinabi agad ni Judah kay Tamar na kanyang manugang, umuwi ka muna sa inyong ama at huwag kang mag-asawa hanggang magbinata si Shelah. Sinabi yun ni Judah dahil natatakot siya na baka mamatay din si Shelah katulad ng mga kapatid niya. Kaya umuwi muna si Tamar sa kanyang ama. Dumating ang panahon na matay ang asawa ni Judah. Pagkatapos ng kanyang pagdadalamhati, pumunta siya sa mga magugupit ng balahibo ng kanyang mga tupa roon sa Timna. Kasama niyang pumunta roon ang kaibigan niyang si Hira na taga-Adulam. May nagsabi kay Tamar na ang kanyang biyenan ay pumunta sa Timna para magupitan doon ang mga tupa. Nang marinig ni Tamar, pinalitan niya ang kanyang damit na pambalo at tinakpan ng belo ang kanyang muka. Naupo siya sa may pintuan ng bayan ng Enaim sa tabi ng daan na papunta sa Timna. Plano niyang dayain si Judah dahil hindi pa niya rin ibinibigay sa kanya si Shelah para maging asawa niya kahit binata na ito. Pagkakita ni Judah kay Tamar, hindi niya nakilala ang manugang niya ito dahil may nakatalukbong sa mukha nito. Akala niya isang babaeng bayaran. Kaya lumapit siya sa kanya at sinabi, sa tabi ng daan at sinabi, halika, magsiping tayo. Sumagot si Tamar, ano ibabayad mo sa akin kapag sumiping ako sa iyo? Sinabi ni Judah, bibigyan kita ng kambing mula sa aking mga hayop. Sumagot si Tamar, papayag ako kung may ibibigay ka sa akin para makatiyak ako na babayaran mo ko hanggang maipadala mo ang kambing. Nagtanong si Judah, anong garantiya ang gusto mo? Sumagot si Tamar,
Ibigay mo sa akin ang ginagamit mong pantatak, panali at pati na ang iyong tungkod. Kaya binigay yun ni Juda at sumiping siya kay Tamar. Pagkatapos umuwi si Tamar, tinanggal niya ang talukbong sa kanyang muka at muling sinuot ang damit pambalo. Tumating ang panahon at nabuntis siya. Hindi nagtagal, pinahatid ni Juda ang kambing sa kaibigan niyang si Hira na taga Adulam para kunin ang mga bagay na ibinigay niya kay Tamar bilang garantiya, pero hindi niya nakita si Tamar. Nagtanong si Hira sa mga lalaking taga-inan kung nasaan ang babaeng bayaran na nakaupo sa tabi ng daan. Ngunit sumagot ang mga tao, wala naman kaming nakikitang ganoong babae rito. Kaya bumalik si Hira kay Juda at sinabi, hindi ko siya makita, at sinabi ng mga taga roon na wala naman daw ganoong babae roon. Sinabi ni Juda, hayaan mo na lang natin na itago niya ang mga pinibigay kong gamit sa kanya. Dahil baka pagtawanan pa tayo ng mga tao na naghahanap tayo ng wala. Ganoon pa man, pinahatian ko naman siya ng mga kambing, pero hindi mo naman siya makita roon. Pagkatapos ng 3 buwan, nabalitaan ni Juda na ang manugang niyang si Tamar ay nagbenta ng dangal at nabuntis ito. Kaya sinabi ni Juda, dalhin niyo sa labas ng lungsod at sunugin. Pero nang ilalabas na si Tamar, pinasabi niya kay Juda, narito ang pantatak at panali ng iyong tungkod. Ang may-ari nito ang ama ng sanggol na nasa sinapupunan ko. Kikilalanin niyo kung kanino ito. Nakita ni Juda na ang kanyang mga gamit na iyon ay sinabi niya, wala siyang kasalanan, ako ang nagkasala dahil hindi ko pinayagang makapag-asawa siya sa anak kong si Sheila. Hindi na muling sumiping si Juda kay Tamar. Nang malapit ng mga anak si Tamar, nalaman niya na ang sanggol ay nasa sinapupunan ay kambal. At nang mga anak na siya, lumabas ang kamay ng sanggol. Tinalian ito ng manghihilot at ng taling pula para malaman na ito ang unang isinilang. Pero pinasok ng sanggol ang kamay nito at ang kakambal niya ang unang lumabas. Sinabi ng manghihilot, makipag-unahan kang lumabas, kaya pinangalanan ng sanggol na Peres. Pagkatapos lumabas din ang kakambal na may taling pula sa kamay at pinangalanan siyang Sera. Napakaganda napakaganda talaga. Paganda ang istorya sa istorya ni Juda at saka ng kanyang mga kalahi. Salamat po sa pakikinig at pakikisama sa gabing ito sa ating pagbabasa sa Genesis 38. Bago tayo magtapos, mga kapatid, tayo po muna ay manalangin. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa pagsama sa amin ng inyong banal na Espiritu. Salamat po at kami muling magtatagubilin sa inyo sa kalahati pang isang linggo na aming tatahakin at ipakiingatan nawa kami ng inyong malalakas at magagaling na angkin. Salamat po sa pakikinig nyo sa aming mga panalangin at tatagubilin lahat kami sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Okay, maraming salamat po sa inyo mga kapatid, mga kapamilya at sa susunod na araw, sa Biyernes ay samahan nyo po muli ako. Muli ako'y bumabati sa inyo ng Happy Midweek.